Ilang araw na po ang nakakalipas na siya umuwi pero hindi po natin maramdaman. Ang nararamdaman lang po natin ay yung paggastos niya ng 125 million in 11 days at yung kanyang napakalaking budget na 2.3 billion. So, eto mga kaibigan, no? Kokomentuhan lang po natin ito. Ito po ang sinabi ni Sarap Buhay Tambalustay. Ang sabi po niya, ngunit sa puntong ito, sadyang hindi ang aking seguridad ang mahalaga. Guys, panay sabi siya ng sabi na hindi daw mahalaga ang seguridad niya. Pero naka-4 na page siya na nagbigay ng statement at ang laman ng 4 na pages na yon ay puro lang tungkol sa kanyang seguridad. Oh. So, panay ang sabi niya na okay lang daw, na hindi naman daw importante yung kanyang seguridad, pero yung 4 na pages, mga guys, ay tungkol lang sa kanyang seguridad. Kita niyo mga kaibigan yung kanyang pagiging bugok, no? Ang sabi pa niya dito, kundi ang kaligtasan ng ating bansa. Sa sipag at galing ng Pilipino, nangunguna dapat ang Pilipinas sa ating mga karatig bansa. Sabi niya, nangunguna dapat ang Pilipinas sa ating mga karatig bansa. Ang tanong natin, natapos ang tatay niya ng 6 na taon. Bakit hindi yata nagawa ng tatay niya na manguna tayo sa ating mga karatig bansa? Diba? Make sense, mga guys? So ito dapat, tinanong niya dapat ito sa tatay niya kasi yung tatay niya tapos na 6 na taon. Tuloy natin. Sabi pa niya dito, subalit ang Pilipinas ngayon ay patuloy na nagugutom. Nagugutom daw mga guys. Ang Pilipinas ngayon, naghihirap. Naghihirap daw. At lumulubog ng dahil sa mga mapanlinlang para maupo sa pwesto. Tingnan natin So sinasabi niya na ang Pilipinas daw ngayon ay patuloy daw na nagugutom. Hello? Sa panahon ng tatay mo, halos lahat ng tao gutom. Sabi ko nga mga kaibigan, no? Mabuti pa sa panahon ni Pinoy, hindi ko naranasan na magutom. Alam niyo ba mga kaibigan, sa panahon ni Duterte, doon ko naranasan na umiyak. Literally, doon ko naranasan umiyak sa panahon ni Duterte. Bakit? Kasi mga guys, dito sa lugar namin hindi lang sa lugar namin, mga kaibigan, kundi sa buong bansa, bawal kang umalis ng bahay. Hindi ka paaalisin ng bahay kasi naka-lockdown. Tapos, nawalan ka na ng trabaho. Nag-lockdown ini-lockdown ni Duterte. So nawalan ka ng trabaho. Ang problema, wala ding ayuda. Walang ayuda mga kaibigan. Paano ako gagawa ng paraan para makakain ang pamilya? Kaya doon ko naranasan na talagang ako'y umiyak. Umiyak ako dahil wala nang pagkain. Wala na ring pambili ng pagkain at wala nang pagkain. Wala nang maipakain sa anak dahil wala. Doon ko na narasan mga kaibigan. Kasi nga, nilockdown ka. Nilockdown. Hindi kayo pinapalabas ng bahay. Meron man akong kaunting pera sa bangko, hindi ko rin makuha. In short, pinabayaan ng gobyerno. Pinabayaan kami ng gobyerno. Walang ayuda. Gutom ang mga tao. Diba? Yan ang nangyari mga kaibigan sa panahon ni Duterte. So ano itong inaangal ni Sara Duterte? Parang nakakalimutan niya yata kung ano ang ginawa ng tatay niya. Nilockdown, samantalang mga kaibigan, tayo ang merong isa sa pinaka-longest lockdown. At tayo din mga kaibigan, ang nagpe-face mask at saka nagpe-face shield. Samantalang sa ibang bansa, wala ng face shields. Pero tayo ay talaga namang kailangang mag-face shields. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit. Kung bakit gano'n na lang. Dahil ginawa nilang
business ang face shields, ang mga face mask, di ba? Parmali. Diba mga kaibigan? Parmali yung ginawa ng Duterte administration, kurakot, ginawang business ang pandemic. So yan dapat yan, i-recall dapat yan ni Sara Duterte na sa panahon ng tatay niya, gutom na gutom ang mga tao. Walang makain. Marami pa nga noon, mga tao meron pa nga mga nagpapakamatay. Literally, nagpapakamatay. At siguro kung na-recall nyo, yung isang teenager na sinunog yung bahay nila dahil sa sobrang depression. Mga kaibigan, ang daming nagpakamatay ng panahon ng pandemic. Ang daming na-depress, ang daming nagkasakit, ang daming nagkaroon ng mental health dahil sa wrong response ng Duterte administration. Pagkatapos ngayon, sasabihin ni Sara na ngayon maraming nagugutom. Hello! Sarap buhay tambalustay. I-recall mo ang nangyari sa panahon ng tatay mo. Grabe. Walang pagkain. Walang ayuda. O, saan napunta? Anong sabi ni Manny Pacquiao? Bilyon. Ano? Hinahanap ni Manny Pacquiao 10 bilyon. Nasaan na daw ang 10 bilyon na pang-ayuda na nawawala? Ano pa? 67.7 billion ang hinahanap na pera na itong si Duque ay sobrang napakakurap. Talaga namang ang mga senador na nawagan na tanggalin si Duque, ang medical practitioners na nanawagan na pag-resignin si Duque at yung mga tao, iba-ibang grupo ng mga tao na nawagan. Pero bakit hindi pinagre-resign ni Duterte? Bakit niya pinoproteksyonan? Kasi nga mga kaibigan, eto palang si Duque ay wala naman pala talagang kasalanan, kundi sumusunod lang pala talaga siya sa order ni Duterte. Lumalabas mga kaibigan na si Duterte pala talaga ang nag-uutos kay Duque na gawin itong bagay na to, na i-transfer itong bilyones na to doon sa PSDBM nang sa ganun ay magamit para sa kanilang business. Ginawa nilang business, mga kaibigan, ang pandemic. Anong ginawa, mga kaibigan? Yung Parmali na neophyte. Mga kaibigan, take note. Yung Parmali, mga kaibigan, na isang bagong kumpanya at ang walang kakayahan kumbaga, walang kakayahan mga kaibigan dahil sobrang bagong-bago. Bakit? Siyempre, Michael Yang, economic advisor. Balikan natin yung sinasabi ni Sarap Buhay Tambalustay. So sabi pa po dito ni Sarap Buhay Tambalustay, ang sabi po niya, patuloy daw na nagugutom, naghihirap, ang kapal na mukha, no? Mga kaibigan, makapal ang mukha. Nakita niyo naman, di ba, na bumabangon na tayo. Pero sabi niya patuloy daw na naghihirap at nagugutom. Ang kapal ng face, di ba? Ang sabi pa niya, at lumulubog ng dahil sa mga mapandin lang para maupo sa pwesto. Ay, baka nakakalimutan mo na ikaw, makapal ang mukha mo. Ikaw ang umalis kasagsagad ng bagyong Karina. Nilayasan mo ang Pilipinas habang binabaha. Nilayasan mo ang Pilipinas habang merong disaster. Diba? So, ang kapal ng mukha mo. Habang ang Pangulo natin dito ay talaga namang lumulusong, pumupunta doon sa mga binabaha na lugar, namimigay ng mga pagkain, ng mga ayuda, samantalang ikaw nandun sa Germany, nagpapasarap sa buhay. At sabi nila, nanood ng concert. Kaya mga kaibigan, etong si Tambalustay, etong sinasabi niya, nagbubumirang lahat sa kanila. Diba? So tuloy natin yung sinasabi ni Sarap Buhay Tambalustay. Ang sabi pa ni Sarap Buhay Tambalustay, mga kaibigan, sabi pa niya, pagod na tayong
pagod na tayong makita ang bayan na napag-iiwanan. Wow! Feeling concerned. Pero siya yung nag-iwan sa bayan habang binabaha. Habang ang ating Pangulo ay nangangarag sa pag-aasikaso, siya naman ay nagbabakasyon. Di ba? Kapal na mukha, di ba? Sobrang kapal ng kanyang mukha. Di ba? Ano pa? Ang sabi pa niya dito, mga kaibigan, pagod na tayong makita ang bayan na napag-iiwanan. Tinatrato na parang walang halaga. Wow! Sino ba ang nagtrato na parang walang halaga? Di ba ikaw? Hindi mo pinapahalagahan ang mamamayang Pilipino dahil iniwan mo kasagsagan ng bagyo. Parang ganito lang yan eh. Meron kang kapitbahay, nasusunugan ang bahay. Pagkatapos humingi sa'yo ng tulong kasi nga nasusunog yung bahay nila. Pagkatapos sinabi mo, pasensya ka na kasi aalis kasi kami. Pasensya ka na. Nasusunog ang bahay ng kapitbahay mo, kailangan niya ng tulong. Pero ayaw mong tulungan kasi aalis ka. Kapal na mukha, di ba? Pagkatapos may gana pang magsabi na napag-iiwanan daw tayo. Hello, 6 na taon na natapos ang tatay mo. Yun talaga ang talagang totoo na napag-iiwanan tayo. Pero ngayon, kita mo naman, di ba? Nakabalik tayo sa international community. Ina-acknowledge na muli tayo ng ating mga kapitbahay, hindi lang kapitbahay kundi ng international arena. Ang Pangulo natin, ang daming mga gustong meeting, ang daming gustong makipag-alyansa. Sikat na sikat ang ating Pangulo. Sa panahon ng tatay mo, bakit siya sumikat? Sumikat yung tatay mo dahil magaling siyang pumatay ng tao, ng mga inosente. Doon sumikat ang tatay mo, kaya nga di ba ngayon hinahabol siya ng AJK? AJK tuloy, hinahabol siya ng ICC. Kaya ngayon, hinahabol siya ng ICC dahil sa 30,000 na AJK na ginawa niya. So ano yan? Diba? Ano pa? Ang sabi pa niya dito, mga kaibigan, ang sabi pa niya, hindi kaaya-aya at sunod-sunuran sa ibang lahi. O, sino ba ang sunod-sunuran sa ibang lahi? Di ba kayo, ng mga Duterte? Himod kayo sa puwet ni Xi Jinping? Di ba? Himod kayo sa puwet ni Xi Jinping. Ikaw na nga lang mismo si Sara Duterte. Hindi niya kayang magsalita against China. Hindi niya kayang magsalita or kundinahin man lang yung ginagawa ng mga Chinese Coast Guard kasi ayaw niya na masaktan ang feelings ni Xi Jinping. Siya ang sunod-sunuran. Siya ang tuta. Samantalang si PBBM, kita niyo naman si PBBM, harap-harapan sa United Nations. Sinasabihan niya na ang Amerika at ang China ay wag daw isali ang Pilipinas sa kanilang away. Sinasabihan niya, sinesermonan ni PBBM ang Amerika at ang China sa international community. Ganun siya katapang. Pero, etong mga Duterte, etong si Saramao, nakapagsalita ba ng against sa China? Never. Never niyang nagawa kahit isang beses. Kasi nga, tuta siya ni Xi Jinping. Kulang na lang sa kanya, lagyan siya ng kadena sa liig at hilahilahin. Ganun siya katuta. Tuta ng mga ni Xi Jinping ang mga Duterte. Ba? Ano pa? Sabi pa dito, mga kaibigan. Sabi pa, Filipinos deserve more than what we are hearing and seeing from the government right now. We Filipinos deserve better. We Filipinos should be the best. Tama ka dyan. Filipinos deserve better.
Tama ka dyan. We deserve better Vice President. Hindi namin kailangan ng isang Vice Presidente na hindi kayang ipagtanggol ang Pilipino. Hindi namin kailangan ng Vice Presidente na tikom ang bibig sa pambubuli ng China. Hindi natin kailangan ng Vice Presidente na duwag, na yumuyukod lang sa gusto ng China. Hindi natin kailangan ng Vice Presidente na walang sinasabi patungkol sa Pogo. Mga kaibigan, kita niyo naman, di ba? Halos lahat na ng politician natutuwa dahil totally ban na ang Pogo. Binan na ng ating Pangulo. Pero meron tayong Vice Presidente na hindi natutuwa na binaban ng ating Pangulo ang Pogo. Wala siyang sinasabi tungkol sa Pogo. Tikom ang kanyang bibig. Dahil ba nakikinabang ang kanilang pamilya sa Pogo? Mga kaibigan, alam naman natin kung sino ang nagpapasok ng Pogo dito sa Pilipinas. At ayon sa investigasyon, lumalabas mga kaibigan. And even the immigration ang nagsabi nito doon sa hearing mga kaibigan. Sa hearing sa Congress kung saan palagi akong nanonood. 2016, doon daw nag-umpisa ang pagdagsa ng mga Chinese dito sa Pilipinas. At yung mga Chinese na yan, mga kaibigan, sa Davao del Sur, doon sila nagkaroon. Ilan ba yun? 2,000? Mahigit 2,000 Chinese nagkaroon ng birth certificate, nagkaroon ng passport. Tingnan nyo yung ginawa ng mga Duterte. So, nakakatawa talaga itong si Saramao, tambalustay. Tingnan mo ginawa ng tatay mo. Sa panahon ninyo, pinapasok ninyo ang mga Chinese, pinapasok niyo ang mga Pogo na dahil sa mga Pogo na yan, nagkaroon tayo dito ng napakaraming krimen. Mabuti na lang ngayon at meron tayong isang presidente na merong political will. Merong isang presidente na may tunay na pagmamahal at concern sa taong bayan. At siya na walang iba kundi si PBBM. Mga kaibigan, itong sinasabi ko ngayon, talagang as iso mga dead sheets. Kasi pumuli sa bigan, pero alam na totoo ang sinasabi ko. At the back of their mind, alam nila na totoo ang sinasabi ko. Dahil totoo naman talaga na si Duterte ang nagpaumpisa, nagpapasok ng Pogo kahit alam niya na ang mga Pogo na yan ay ginagawang haven ng criminalities. Mga kaibigan, nakita niyo naman, di ba? Nung umattend ako ng hearing sa House of the Representatives, pinalabas doon mga kaibigan kung gaano yung ginagawang pagtutorture, kung gaano kasama ginagawang sex din, ginagawang scam, talagang ang daming mga computers doon, mga scammers, at meron pa silang love scam, etc. etc. Talagang krimen, mga kaibigan. Kidnapping, kidnapper ransom. Grabe. Sobra mga kaibigan, ang problema na iniwan ni Duterte sa sambayan ng Pilipino ay talagang napakabigat. Gabundok. Napakasama ang ginawa ng Duterte administration sa ating bayang Pilipinas. Mabuti na lang at meron tayo ngayong Pangulo, PBBM, na merong tunay na pagmamahal sa Pilipinas. Kaya kita nyo, galit na galit si Sara. Galit na galit ang mga Duterte. Kasi mga kaibigan, wala na yung Pogo. Yung Pogo na nagbibigay sa kanila ng pera. Diba? Yung Pogo na naging dahilan kung bakit ang dami nilang pera dahil sa Pogo na yan. Ano sabi ni Harry Roque? Ang Pogo daw, nagbibigay daw ng cash sa Pangulo. Sabi ni Harry Roque sa kanyang video na maganda daw yung Pogo daw, nagbibigay ng cash sa Pangulo. Nahuli sa bibig, di ba? Huling-huli sa bibig. So yan mga kaibigan, alam niyo ba, nung binang ng ating Pangulo ang Pogo, sinabi ng ating Pangulo na totally ban ang Pogo, mga kaibigan, doon ko naranasan, no? Hanggang ngayon mga kaibigan, na talagang yung cellphone ko, hindi na siya tunog ng tunog. Guys, napansin niyo ba ang cellphone niyo? Wala nang text na mga unknown numbers. Pansinin niyo ang mga cellphone niyo.
At hindi lang pala ako ang nakapansin, kundi maging ang aking mga kaibigan, mga kapatid. Na wala nang text ng text sa kanila na, uy, nanalo ka ng ganito. Uy, ano, tawagan mo si ganito kasi nanalo ka ng ganyan. Wala na. Kasi nga, totally bad na ang Pogo. So, napakaganda ng ginawa ng ating Pangulo, mga kaibigan, na talagang binan niya totally ang Pogo. Diba? So, guys, Duterte legacy yan. Isa yan sa dahilan kung bakit nagkakalaiti ang mga DD sheets, ang mga Dutertes, dahil wala na silang source ng kanilang income. Diba? Illegal. Ganyan kasama ang pamilyang Dutae. Ganyan sila kasama. Para lang kumita sila, mga kaibigan, okay lang kahit na mawasak ang sambayan ng Pilipino. Basta kikita lang sila, okay lang sa kanila. Diba? So ano pa, mga kaibigan? Sabi pa niyo, we Filipinos should be the best. The best naman talaga ang Pilipino eh. Kayo lang ang hindi the best. Kasi, maka-China kayo. Inuuna ninyo ang kapakanan ng China. Kita niyo, mga kaibigan? O biglang nawala si Alice Go. Si Alice Go na close sa mga Duterte. Diba? Pumunta daw yan sa Davao at doon, mga kaibigan, malamang, doon kasi sila sa Davao Airport labas-masok. Kasi alam nila na ang Davao Airport ay talagang maluwag sa kanila. Diba? Hindi pa yung Davao City nga ginawang sister city ng Jinjon province. At huwag ka, sa Davao din, merong 2,000 na mga Chinese. Doon sila, mga kaibigan, doon sila nakakuha ng mga peke birth certificate. See? So buti na lang talaga, mga kaibigan, at lumabas itong mga ito sa investigasyon at talagang nalaman, kung hindi, mga kaibigan, ito ay isang napakalaking banta sa seguridad ng mga Pilipino. Banta ito sa seguridad ng ating bansa. Diba? Kaya nga, mga kaibigan, alam niyo, itong si Saramaw, wala na yan. Kita niyo, recent survey, kita niyo yung recent survey, mga kaibigan. Ilan na lang sila? Di ba nung nakaraan, 20%? 20% sila. Ngayon, 16% na lang, mga kaibigan, ang pro-Duterte. So, sabi natin na 16% na lang sila, mga kaibigan, ang pro-Duterte. Unti-unti na silang talagang nalalagas dahil sa kanilang mga katarantaduhan. No? So, basahin natin yan, saglit. Sino ba yan? Basahin natin. Ito mga guys. Yan. Yan, ito. 36% of Filipinos pro-Marcos. 36% ng mga Pilipinos pro-Marcos. 16% pro-Duterte. And mind you, Okta Research. Okta. Diba itong Okta Research? Maka-Duterte yan. Just yan. Okta, maka-Duterte to. Diba? Pero, kita nyo, hindi nila pwedeng pagtakpan, mga kaibigan. 36% ng mga Pilipino sinasabing sila ay pro-Marcos at 16% ng mga Pilipino sinasabing sila ay pro-Duterte. So 16% na lang kayo. Kaya ituloy nyo lang ang paninira. Kasi habang sinisiraan nyo ang aming Pangulo, lalo naman siyang namamayagpag. Diba? So ituloy na lang ang paninira. Dahil diyan sa paninira ninyo, nagbe-benefit lalo ang aming Pangulo. Diba? Tuloy nyo lang ang paninira. Kasi, lalong tumataas ang Pangulo at lalo namang bumababa ang Vice Presidente na walang alam. Ito niyo, mga kaibigan, Yabang
Puro lang siya yabang eh. Puro lang bunganga. Puro lang bibig. Puro kayabangan. Eh, DepEd nga. Kita nyo, DepEd nga, mga kaibigan. Hindi nga niya naasikaso eh. DepEd nga eh. Nag-resign na lang siya dahil hindi niya kaya. Inamin na niya na hindi niya kaya. Mga kaibigan, siya isang mahinang nilalang. Weak, mahinang nilalang. Alam niyo sa totoo lang mga kaibigan ha, kung ako yun, DepEd Secretary, hindi ko susukuan yun. Iti-take ko yung challenge na yan at ipapakita ko sa sambayan ng Pilipino na kaya ko. Ganun ako eh. Ganun ang aking ugali. Meron akong tinatawag na indomitable spirit na hindi ako sumusuko. Hindi ako magpapabit. Kailangan talagang mananalo ako dito. At kailangan talagang magawa ko ito. Ganon ang ugali ko. Pero si Sara Duterte, sobrang weak. Napakahinang nilalang. Sinukuan niya ang DepEd. Ang hinang nilalang. Kasi nga, alam niya na hindi niya kaya. At wala na siyang ilalabas pa na galing. Kasi wala naman talaga siyang galing. At wala naman talaga siyang talino. Kita niyo, di ba? Bugok po si Sara Duterte. Siya ay isang malaking bugok. Kaya nga palaging no comment eh. Pag tinatanong, no comment, no comment. Mga kaibigan, sign po yan na wala siyang alam. Wala po siyang mga stock knowledge. Wala po siyang ideas sa mga bagay-bagay. Diba? Mga kaibigan, ang kapal pa ng mukha niya na magreklamo ha. Yes, mga kaibigan, ang kapal ng mukha niya na magreklamo, siya itong nang iwan kay PBBM habang kasagsagan ng bagyo. Diba? Makapal ang mukha. Nakakadiri sa sobrang kakapalan ng kanyang pagmumukha. Diba? Correct ka dyan. Kakarmahin talaga ang buo niyang pamilya. Tama ka, Mr. Sai. Kakarmahin talaga ang buo niyang pamilya dahil sa kanilang ginawa. At kita nyo, nakikita na natin yung na talagang kinakarma na ang pamilya nila.